Welcome to our online worship celebration. Today, let us celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ. Let us praise Him, for He has done a lot of great things in our lives. Let us worship the Lord. Because He hit my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Because He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same.
me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are. Close to you. Never let me go. Stay all night again to hear you say that You are my desire.
it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy is thou. Dumako naman po tayo sa ating communion. John 6, verse 53 to 57 says, Jesus said to them, Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Let us receive these communion elements bilang pag-alala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at habag na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Lord, as we take this bread and drink this cup, may we find healing in our souls, comfort in our hearts, strength in our bodies, and revival in our spirits. May these communion elements serve as a contact point of our healing today. Whatever pains, sickness, diseases, and loneliness, and whatever hurts we have today, please heal us by the power of this communion. We love you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sinasabi sa mga Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang buhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Mga kapatid, may tanong lamang po ako. May tao bang naghihirap dahil sa pagbibigay? Di ba wala naman po? Dahil the more na nagiging generous tayo kay Lord at sa mga taong nangangailangan na tulungan natin, ay the more din tayong pagpapalain ni Lord. Kung gaano karami ang mga bagay na naitulong mo at namula sa iyong puso, i-expect mo, kapatid,
na higit pa riyan ang maaaring ibalik sa iyo ni Lord. Kapatid, sa isang linggong pinagpala ka ni Lord, sana ay naitabi mo ang 10% na dapat mong ibalik sa Kanya. Maging generous po tayo kay Lord. Dahil always siyang generous sa atin. At kailanman ay hindi siya nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, sabay-sabay po tayong ibigay ang ating mga ikapag-alay sa ating Diyos na patuloy tayong pagpalain. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account number na makikita po ninyo sa screen. Maraming salamat po and God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Pakinggan niyo pong mabuti ang mensahe upang tayo po ay mapagpala at may matutunan sa ating buhay. Mahalaga po ang nais kong ibahagi po sa inyo, huwag nating palalagpasin ito. My topic today is entitled, How the Wrong People You Connect can make your life a mess. How the wrong people you connect can make your life a mess. Nais ko pong magbasa ng mga talata sa Biblia. Hindi nagtagal at namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanon. Sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanon, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanon, nakatitiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod? Kaya't ipinahuli ni Hanon ang mga sugo ni David. Inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang, saka ipinagtabuyan. Nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila ay nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kanilang balbas. Ikalawang Samuel, Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 5. King David tried to connect with the son. Dahil ang dating hari at tatay ni Hanon ay kanyang mabuti at matalik na kaibigan. Ang bagong haring si Hanon ay binisita nang padala ni Haring David na kanyang kinatawan. Ano ang layunin? To continue the good friendship he has established sa kanyang tatay na si Nahas. Magandang intensyon ni Haring David sa bagong haring humalili na si Hanon. Kaya lang, si Haring Hanon ay napapaligiran ng mga pinuno, ng mga political advisors, ng mga kaibigang hindi tama ang kaisipan. Hanon was surrounded with wrong people.
Si Hanon ay kanilang inimpluwensyahan na masamain at pagdudahan ang alok na pakikipagkaibigan ni Haring David. What did he do? Agad niyang ipinahuli ang mga pinadalang kinatawan ng hari ng Israel, inahit ang kalahati ng kanilang balbas, ginupit ang kanilang kasuotan hanggang balakang, sila'y pinaglaruan, pinahiya, hinamak at pinagtabuyan. In this story, David did not react to this situation after what Hanon did to his servants, which is a sign of maturity. Hindi nag-react si Haring David sa sitwasyon matapos pahiyain ni Hanon ang kanyang mga sinugo. It is only when Hanon hired Syrians to fight with them, and David had no choice but to destroy them all. Mga tauhan ni Haring David ang pinahiya, hinamak, ang kampo pa ng mga Amonita, ang nag-upa ng mga taga-Syria upang tulungan silang lumusob at makipagyera. Hindi sila inatrasan ng magiting na mga dirigmang si David. Agad siyang nagpadala ng magigiting na mga kawal, inubos ang lahat nilang nakasagupat na kaaway. The result was 40,000 horsemen were killed. 40,000 tauhan ni Hanon ang namatay. Ano po bang pinag-umpisahan ng kwento? Ano ang punot dulo ng kwento? Dahil si Hanon ay nakinig sa mga maling tao. Pinayagan niyang paligiran siya ng mga maling tao. Pinayagan niyang impluwensyahan siya ng mga hindi tamang tao na kinunek niya sa buhay niya, na nagdulot ng kaguluhan, kamatayan ng kanyang mga tauhan. Mga kaibigan, mga kapatid, makinig po tayong lahat. It is important as Christians that we are not influenced with the wrong people. Ang daming naglipa ng mga demonyo, mga wrong people na akala mo kakampi mo, akala mo makabubuti sa iyo, akala mo magiging okay ang buhay mo. But you are wrong. Hindi nag-iisip si Hanon. Kaibigang matalik si David ng kanyang tatay. Bakit di niya muna inalam? Bakit bigla siyang pumayag na diktahan at tamang tao ang kanyang pagdudahan at labanan? Turning back from right people and listening and welcoming wrong people in his life. Sinakripisyo ni Hanon ang tamang tao at mga maling tao sa paligid niya ang winelcome niya at pinakinggan niya. Do not expect your life to be right if you are surrounded with wrong people in your life. Mga Kristiyano ang target ng demonyo na linlangin at paniwalain sa mga bagay na hindi maganda. Kalokohan, kasamaan at mga katuruang hindi maganda. Sabi ng Biblia, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang daming panlilinlang na ginagawa ng kaaway sa mga Kristiyano. Pandaraya, panlilinlang. Akala mo mabuting tao, akala mo lang yun. Pero maling tao ang winay-welcome mo. Ang daming katuruan ng demonyo na isasaksak sa isip mo na akala mo okay lang ito, na ito ang in, ito ang uso. Hindi lang katuruan o doktrina ng pagsamba o paniniwala sa ibang doktrinang pangrelihiyon na tiliwas sa doctrines of the Bible, kundi mga maling persepsyon, mga maling pananaw, mga maling filosofiya, ideolohiya, na itinatanim ng mga masasamang tao at masasamang impluensya. Demon-inspired mind setting, such as friends with benefits, one-night stand, mga demonic-inspired na galing sa ilalim ng impyerno. Kunyari, idadaan sa biro, pero papunta sa seryoso at hindi na biro. Ang daming pinauuso mga salita ng mga demonyo at ng mga maling tao to set the minds and think they are okay. Nag-uumpisa sa biruan, sa mga jokes kunyari, hanggang sa mga sensual and lustful jokes.
na nauuwi sa tutuhanan. Ganon mandaya, manlilang ang kaaway. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit expressly says that in the latter time, some will depart from their faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. 2 Timothy 3 verse 13, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. In 1 John 2 verse 6, these things I have written to you concerning those who try to deceive you. Mga kaibigan, mga kapatid, winawarningan ka ng Diyos. Get rid of those wrong people. Get rid of those wrong influence in your life. The Bible warns us about choosing our friends. Pinipili ang kinakausap. Pinipili ang kaibigan. Not everybody is invited to be a friend. Pinipili ang sinasamahan. Hindi kunyari mabuti sa'yo, kunyari tumutulong sa'yo, kaibigan mo. Pero alam at alam mo sa puso mo at sa isip mo na may ibang motibo sa'yo. Kung tunay at totoong Kristiyano ka, madidiscern mo at makikinig ka sa Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, tumigil ka. Get rid of them. In Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Paano ka nagiging blessed sa paningin ng Panginoong Diyos? Paano ka nagiging mapalad sa paningin ng ating Panginoon? When you do not walk in the counsel of the ungodly. Do not walk in their counsel. Do not walk with the ungodly people. You become blessed when you do not stand in the path of sinners. Kumunong ka kaupod-upod. Kumunong ka sa pakikipagtagpo sa mga makasalanang tao. You are blessed when you do not sit in the seat of the scornful. Stop fellowshipping with them. Tumigil ka sa pakikisawsaw sa kasalanan at kamunduhan. Sabi sa Tagalog ng awit, 1, talatag 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. These three kinds of people can be easily recognized. These three kinds of people can be easily identified. Naglipa na sa paligid mo. Minsan kaopisina mo. Minsan katrabaho mo, kaklase mo, kapamilya mo, kamag-anak mo, kasalamuha mo. Pero binabalaan ka ng Panginoong Diyos. Babala na huwag makinig, huwag sumunod, huwag makisama at huwag makisangkot. Bakit nakikisawsaw ka? Bakit nakikikonek ka? Bakit sumusunod ka? Bakit sumasama ka? Dahil ba kapamilya, right people na? Sometimes may kapamilya na wrong people. Nagpupush sa'yo sa mga bagay na alam mong kasalanan at mali. Sabi ng Bible, mapalad ka kapag hindi ka nakikinig sa mga sinasabi o payo nila. Payo na kapag nag-away kayo ng asawa mo, palitan mo. Payo na, common na marinig sa mga tao sa mundo, ang daming lalaki dyan, ang daming babae dyan, magpakasawa ka. Payo na kapag may problema ka, magpakamatay ka. Payo na kahit may asawa kang tao, kamag-anak mo mismo nag-o-offer sa iyo na maghanap ka ng kalaguyo. Payo na kapag pinagalitan ka sa bahay, lumayas ka. Payo na kumuha ka ng sugar daddy, sugar mommy para magkapera ka. Payo na mandaya ka. Payo na itong uso ngayon, okay lang maunang bumilog ang tiyan bago bumilog ang buwan. Mapalad ka kapag hindi ka nakikinig sa mga masasamang payo nila na taliwas sa Biblia. Mapalad ka kapag hindi ka sumusunod sa kanilang masamang halimbawa. Dahil ba sila ay uminom, dapat umiinom ka din? Dahil ba sila ay may bisyo, dapat may bisyo ka din? Dahil sila ay nagda-drugs, dapat nagda-drugs ka din? Dahil ba sila ay may mga kabit, dapat may kabit ka din? Dahil sila ay adulterous, dapat ganun ka din? Dahil ang kaklase mo ay palasagot sa magulang, dapat ganun ka din? Dahil ang kapitbahay mo ay tamad, dapat tamad ka din? Dahil sila ay nangungupit, dapat mangungupit ka din? Dahil sila ay walang galang, magiging bastos ka din?
Huwag kang susunod sa maling halimbawa na kanilang ipinakikita. Mapalad ka kung hindi ka nakikisama sa mga kumukutya at hindi ka nakikisangkot sa gawaing masama. Alam mong anak ng demonyo, bakit sumasama ka? At nag-expect ka pa talaga na mapapabuti ka? Alam mong masamang motibo, bakit nakikiride on ka? Alam mong mali, pero bakit nagko-compromise ka? Alam mong kapag may alak, may balak, bakit ka sumasama? Alam mong di tumutulong ang demonyo ng libre, bakit ka nakitungo? Mahal po, ipambabayad mo. Who are these people na dapat hindi ka nakikinig? Dapat hindi ka sumusunod, hindi ka nakikisama at hindi ka nakikisangkot. These are the ungodly people. The ungodly man, one uninfluenced by God, isang tao na wala sa impluensya ng Diyos. Minsan nga nagaan yung Kristiyano, pero hindi totoong Master and Lord ng buhay niya si Kristo. Gawa pa din ang gawa ng mga ungodly things sa buhay. Compromise ang compromise. Hindi natatakot sa kasalanan. They have no regards of God. Jesus Christ is not really Lord over his life. Kung talagang si Lord ang Panginoon ng kanyang buhay, dapat tinatalikuran niya ang alam niyang kasalanan. Who are these wrong people? The ungodly man, the sinners. They will certainly add ungodliness and transgression sa iyong buhay. Kung di mo kayang impluensyahan, ikaw ang iimpluensyahan. Kung diri mo mababago, ikaw ang mararapado. Kung di mo madadala sa buhay na walang hanggan, ikaw ang dadarhaning kamatayan sa kaupod mo. Babala sa iyo, layuan mo bago pa may mangyari sa iyo. Who are these wrong people? The scornful, people who make a mock of everything sacred. Gabos na bagay patungkol sa kabanalan, inhahala-hala ka lang. Inpipiluso po ka na, papakiupod mo. Insusungo-sungo ka na, indidisrespect ka na, pait pa ang pakiiba mo. The ungodly man walks, the sinner stands, in the scornful sits down in the way of iniquity. Alam mo ba ang mga katangian ng tatlong ito? Una, the ungodly man has his counsel. Yung mga ungodly man, kunyari ang daming alam, kunyari ang galing-galing, bilib na bilib sa sarili at pinabibilib ka din. Magagaling din magpayo yung mga ungodly people, pero taliwa sa salita ng Diyos. Diri porke gurang babatiun mo, maski saralaan payo. Diri porke nagdudunong-dunungan, totoo ang isasabi sa iyo. Huwag kang uto-uto. Ungodly na pabilib sa mga uto-uto. Kunyari matalino at madaming alam. Kunyari ang galing-galing, pero ang payo taliwas sa gusto ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, the sinners has his way. Ayaw na pag-iintra. Ayaw na pag-uupod. Ayaw pakikisawsaw in the way of sinners. His way is to drink. His way is to boast, to smoke, to get into the dark, and will entice you to an easy life, to be unclean, to be dishonest, and to be foolish. At the end, you will meet death. Pangatlo, the scorner has his seat. The scorner has his seat. Stop listening and stop connecting yourself with the scornful. Ang kasalaan, ginagawang mukhang hindi kasalanan. Ang kabanalan ay ginagawang katatawanan. Pinagmamalaki ang bagay na masama, hinahamak ang bagay na tama. Scornful ngayon. Do not walk in the counsel of the ungodly. Do not stand in the way of sinners. And do not sit on the seat of the scornful. Ayaw pakisabay sa lakaw sa mga ungodly. Ayaw pakitagpo sa daan ng makasalanan. At ayaw pakiingkod sa grupo nin mangungutya at makisangkot sa kanilang mga ginagawa. Do not be partakers of them. In the New Testament, itong sabi, 2 Corinthians 6, verse 12 to 15, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay?
Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. 2 Korinto, Kabanatang 6, talatang 14 hanggang 18. Anong sabi doon? Huwag kang makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Hindi pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Hindi pwedeng magsama ang katuwiran at kalikuan. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Huwag makisama sa kanilang karumihan. Kapag sumusunod ka sa sinasabi ng Diyos, siya na mismo ang nagdideklara sa iyo, tatanggapin ko kayo, ako ang magiging ama ninyo, at kayo ay magiging anak ko. In 1 Corinthians 15 verse 33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Sabi sa ibang translation, do not be fooled by those who say such things. If you listen to them, you will start acting like them. Kung anong ginagawa nila, magiging ganun ka din. Kaibigan, kapatid, may warning ang Panginoong Diyos sa iyo. Kapag sinunod mo ang warning ng Panginoon sa iyo, ito ang mangyayari. Pakinggan mo. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payong ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Magiging isa kang matatag na punong kahoy na nasa tabi ng batisan, namumunga ng sagana at laging nagtatagumpay. Ngayon, kapatid, kapag sinusuway mo at di mo sinusunod ang warning ng Diyos sa iyo, baliktarin mo lang ang talatang ito. Kapag nakikinig ka sa mga payong nagliligaw sa iyo, sa mga wrong advisor mo, sa mga nagpupush sa iyo na maghanap ka ng kalaguyo, sa mga nagtuturo sa iyo na gumawa ka ng masama, mangupit ka sa iyong magulang, huwag ka nang mag-aral at magbulakbol ka na lang. Kapag nakikinig ka sa kanila, na nais manihuin ang buhay mo patungo sa kasalanan, sa imoralidad, sa paglayo sa kabanalan, kapag sumusunod ka sa masasamang halimbawa na ipinapakita sa iyo ng mga tinanggap mong mga maling kaibigan, nagbibisyo sila, nagbibisyo ka din, nagdadrugs sila, nagdadrugs ka din, may kabit sila, may kabit ka din, nagiinuman sila, umiinom ka din, illegal sila, nag-i-illegal ka din, nagnanakaw sila, nagnanakaw ka din, rebelde sila, nagrebelde ka din. Kapag hindi ka titigil sa kasasama mo, pakikiconnect mo, pakikisawsaw mo, sa gawang alam mong masama at hindi maganda, baliktarin mo ang sabi ng Biblia, matutulad ka sa isang punong kahoy na unti-unting matutuyot. Ang mga dahon ay unti-unting malalagas, maglalaglagan at matutuyot. Ang mga bunga mo ay mauubos. Hindi lang pera mo at kabuhayan mo ang mauubos. Hindi lang kalusugan mo ang mauubos. Ang mga bunga mo ay mauubos. At anumang gawin mo ay kabiguan ang dulot. God's warning is certain. It is in the Bible. Basahin mo ulit mula sa Awit, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 6. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, siyaw ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Mga kaibigan, mga kapatid, mga Kristiyanong naturingan na nagsasabing nagmamahal at nananalig sa Diyos, 2024 na. Tama na sa dating sistema ng buhay na pinapaligiran ka at nakikinig ka sa mga maling taong nagdudulot ng di maganda sa iyong buhay.
Huwag mo nang ipaggit-gitan dahil may sinasabi sa iyo ang Diyos na dapat mo nang putulin at itigil sapagkat ito'y magdadala sa iyo sa kapahamakan. Huwag mong dinipinsahan ang mga taong alam mong ang intensyon sa iyo ay mali. Magdadala sa iyo sa mali at magsisi ka man, laging nasa huli. Hindi mo po mababawi kapag may nangyari dahil sa tinig na ito at minsang ito, hindi ka sumunod at nakinig. Bitawan mo ang mga maling tao. Bitawan mo ang mga maling koneksyon, maling transaksyon, maling komunikasyon na magdadala sa iyo sa maling desisyon, maling destinasyon. Wrong people will make your life, your family, and your children a mess. Repetitive warning is true. Huwag mong gayahin si Hano na dahil sa maling taong kanyang pinayagan sa buhay, napahamak ang buhay niya, mga kasama niya, pamilya niya, mga anak niya at ang kaharian niya. Get rid of wrong people. Samahan mo ang Panginoong Diyos at ang mga tamang tao na may takot sa Panginoong Diyos at may takot gumawa ng kasalanan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.